sa pagkukay at pagkilala sa coordinator ng Kolehiyo ng Edukasyon, Ma'am Liza Dalagan, at sa mga dekano ng bawat programa, Ma'am, Sir. So, kung mamarapating, kung si Hana, ayaw niyang mali talaga umasign sa SPED, ako naman particular sa isang guro, City. Kung si Bercero, pumasok siya ng may mixed emotion, ako dalawa, takot at saka pangamba. Kung si Eljan, pinapili sila kung sino yung magiging city nila, kami hindi. So, mismo ang head ng program sa Filipino ang siyang pumili. So, pinamagatan ko ang speech, ang pagsasalaysay ko ngayon na hinabi ng hamon, binuhol ng mithiin. So, bago pa lang kami naitalaga, nag-joke-joke ako sa akong classmate nga, kabalapit daw mo, naisa ka teacher, naisog daw kayo siya. So, natatakot din ako na maging city siya. Kasi rinig ko ang kanyang pangalan na isa siyang masungit, madisiplinado pagdating sa klase. So, nakulbaan ko, first, pag-orient pa lang sa mga more excited kayo ko, pagkuhan kaayo. Pag-announce, nung na-assign na kami kung sino yung magiging city, para akong lumambot yung tuhod ko pagka-announce ng aming head doon. Doon sa office nila nagaganon ako. Natutunan talaga kasi natatakot talaga ako, Natatakot ako kasi naririnig ko yung pangalan niya. Pero wala akong magawa. Tinanggap ko yung hamon. So, may mga sandali sa buhay natin na tila tadhana ay mapalusog. Hindi upang tayo iguko, kundi upang tayo ihulma. Sa tapang na noon ay hindi pa natin ganap na naangkin. Ang bawat ito ay tila sinulit na marahang inilatag. At sa aking paglalakbay bilang isang practice teacher, doon ko napagtanto na ako'y isa lamang bahagi ng isang tilang hinabi ng hamon at binukol ng mithi. Sa aking unang hakbang patungo sa Sindagan National High School, tangan ko ang nag-uumapaw na pangamba at pag-aalinlangan. At ang mga tanong na tila alo na walang kumpay sa aking diwa. Sa gitna ng mga bulong at sabi-sabi, may isang pangalang umaalingaw-ngaw, si Ginang Lulu di Caparoso. Yes po, opo, siya nga po, ang city ko po. Iginuhit siya ng iba bilang isang mahigpit, matalim, magsalita, at kinakatakutan na haligi ng disiplina. Sa mga sandaling iyon, ang aking loob ay tila pinanghinaan. Ang aking hakbang ay nabalutan ng agam-agam. Marahil ako'y naging bahagi ng mga haka at pangamba. So, sa pag-introduce sa klase, ang sinabi ni Ma'am, sa mga students, pumasok lang siya, nakasunod ako sa kanya, nakaganon yung kamay niya. Walang estudyanteng nagsalita, walang gustong gumalaw. Sa totoo lang talaga, yun yung parang isa na nakikita ko sa pagdidisiplina niya sa mga mag-aaral. So hindi ako nahirapan sa classroom management. Kasi parang nakuha ko yun sa kanya. So, titindig lang siya sa harapan, titingin sa estudyante. Kung wala ng noise na maririnig, doon na siya magsasalita. So, ang pag-introduce niya sa akin, ganito. Walang ngingiti-ngiti kay sir ninyo kasi hindi kayo close. Walang magpapasipsip kasi lahat ng gagawin ni sir ninyo, may alam ako. So, ganon yung tuno, pero iba pa rin yung sa kanya, may diin. So, hindi na ako nanibago. Wala na ako na-shock. Ngayon nato ang way of na-introduce ni Ma'am sa students. So, ako, nanginilipod ko, din ako mga estudyante, wala katawa. So, yan akong first day. So, nag-meet me ni Ma'am, isulod ko sa classroom, kanang itong murag na feel na lumog na ako akong heartbeat, then ang kanang murag, na-train ko pa. Kaya, may good body.
Kulbaan may kupita, gayon. Sunod ko sa classroom din, yan ako, good morning, ma'am. Then, morning, then, ano ko? Ito ko, promise, wala ko ng joke. Mauna akong na-feel mo, na akong ibuhat dito, then, ang isang conversation na mo ni ma'am, ganyan, na siya sa kuha nga. Naka-laptop, yan ako nga, naman, di ba, ayaw para ba? Maura to akong conversation sa isang adlaw. Promise, wala ko ng joke. Katora. Promise, katora siya. So, yun. Sa aking unang araw, wari bumibilis ang tibok ng aking dibdib at tila tambon na papaalala sa aking kahinaan. Nang ako'y kanyang ipinakilala sa klase, dama ko ang init ng mga matang nakatuon sa akin at ang bigat ng responsibilidad na aking papansanin. Sa mga sandaling iyon, ako'y tila isang baguhang manlalakbay na iniluwal sa gitna ng malawak na di pamilyar na daigdig. Ngunit sa paglipas ng mga araw, unti-unting naglaho ang aking pangamba. Ang mga salaysay na aking narinig ay hindi lubusang sumasalamin sa kanyang pagkatao. Sa halip, ang aking nasaksihan ay isang gurong matibay sa prinsipyo, matalas sa layunin, at puspos ng malasakit sa kanyang mag-aaral. Ang kanyang higpit ay hindi panakot, kundi isang anyo ng pag-aaruga. Ang kanyang diretsong pananalita ay hindi panunumbat, kundi isang anyo ng katapatan. So, sa klase, na-feel ako ang na-feel ni Aljan. Kay same ka ng section, grade 11, Socrates, Neil, and Democritus, pero na ako'y idol isa, ang Bacon. So, first class, before ko nag-klase, nag-observe ko ni ma'am kung sa siya ang way mo klase. And I can testify na maayo education. Kaya ang mga estudyante, kanang wala kay something, kaysa kanang sa tinuod siya nga pagtulo, di ba? Dahil kasi kayo magdala o mga kuan, PowerPoint raman. So, kaya ni ma'am nga, mag-storya na siya dahil ma-relay niya ang message sa estudyante, din participate kay sila. Dahil na-amaze kay ko, kay giunsa ni ma'am. Giunsa niya to paghibo. Makuha kita niya ang attention sa mga estudyante. Bisag nga ang estudyante sa iya. Pero pag abot na sa ka ng discussion, mura sila ka ng close friends. Murag mama ug anak ang nahitabo. Kay dili man siya masuko kung mali mong tubag. Dili siya masuko kung mali mong tubag. Gina-encourage ng estudyante mo participate. So, maano ko na-feel. So, kuan ko, gipatudlo ko niya, so ipahin ko niya PPT, then abi na ko, dili pa ko matudlo atong hadlaw. So, gipatudlo ko ni ma'am, ay Mar, ikaw na tayo ng klase. Ya 7:30 akong klase. Then wala ko nagtuon wala ko na-prepare. Klase ko dito. Teacher is flexible. Wala tayong hinihindi. Hindi ka pwedeng umingon, dili ko ma'am. Wala siya na sa vocabulary sa mga Pilipino. Okay, inaingat siya ni third day na, anak. So, yes ko dito, anak. Then, anak, pag kuman kay after po, sa kuha, ang panay sa kuha kay, alagaan siya po ni ma'am. So, na siya pag-aaruga. Na-feel siya na ako dito nga, where di kumpleto ako ang pagka-teacher or pag-skwila kung di wala na ko ito na-experience. Kay after ko mag-klase, na ay mentoring mahitabo pag man sa adlaw. So, isa nga ako nakuan sa iya katong wala ko ka-prepare ningon si Mama Mar, magtuon siya ka balik. Magtuon siya ka balik. So, na-pressure ko. So, first 2 weeks kami ni Von, balik ni stress stuff. Promise, kay dili lalim among giagian jud sa among internship. Kay tagsarabya mi, maghimo may lesson plan o PPT kada adlaw. So matulog may mga 12 buwan ana, di mo matag sayo. Di mo class ko 7:30. Ana patayay man ako dito. So ana mo na feel. May mga sandali ring ako'y pinaghihinaan ng loob at sa aking katahimikan ay muntik nang sumuko. Ngunit doon ko natutuhan ng isang mahalagang katotohanan. Ang pagiging guro ay hindi nasusukat sa kawalan ng pagkakamali, kundi sa kakayahang bumangon sa bawat pagkadapa.
Ang bawat pagsubok ay kinabuhol na humihigpit sa sinulid ng aking pagkatao. At sa bawat paghigpit nito, lalo akong tumitibay. Hindi naging ganap ang aking paglalakbay kung hindi ko naranasan ang masubok ang aking sariling emosyon. Ang sandaling ako'y napuno ng inis at panghihina sa loob ng silid-aralan, doon ko napagtanto na ang pagtuturo ay hindi lamang paghahatid ng kaalaman, kundi isang masalimuot na sining ng pag-unawa, pagtitimpi at walang sawang pag-alay sa sarili. So, for me, sa akong teaching internship, hindi siya kumplito kung wala ko na suko. So, naabot siya sa point, isang taas ko pasensya, makainis kung kagkauling nga. Mahaba yung pasensya ko, pero darating yung pagkakataon na masuko siya ka. Pero di man ko masukugod nga kanang di man ko kay mo ginhawa man ko din kanang gentle naman siya kun ako ang kanitang ay kinahuna-huna man gud ako kung sa akong istorya sa akong estudyante. Kay grade 11 naman na sila, so kanang ilahang mental health magkuhan naman din na sila kanang dali sila ma-depress pa. So, suko. So, mo ana ra pud si ma'am sa ko ang gusto pa ka mag-teacher Mark. Sa pagwawakas ng aking internship, aking napagnilayan na ang aking mga kinakatakutan noon ay siya palang naging hulmahan ng aking katatagan. Kung ang aking paglalakbay isang telang hinahati, si Ginang Lulu Bika Paruso ay isa sa pinakamatitibay na sinulid, isang hiblang nagbibigay tapat sa kabuuan ng aking pagkatao bilang guro. Ngayon, kung ako'y tatanungin, kung ako'y natatakot pa rin, oo, yes, of course, provided ko. Marahil. Ngunit ang takot na ito ay hindi nahadlang, kundi isang paalala ng bigat at dangal ng probisyong aking pinili. Sa huli, tangan ko hindi lamang ang mga alaala, kundi ang mga aral na nakaukit na sa aking pagkatao. Mga aral na magsisilbing tanglaw sa bawat hakbang na aking tatahaki. At buong tapang kong masasabi na handa na ako. Handa nang tahakin ang susunod na yugto ng aking bokasyon. Sapagkat sa likod ng bawat pangamba, doon isinilang ang aking lakas. At sa bawat hiblang aking dinaanan, ako'y naging ganap na likha ng isang buhay na tunay na hinabi ng hamon at binuhol ng mithiin. At yun lamang po, maraming salamat.